Nagsisimula ang kwento kay David na dumating sa bayan para dumalo sa kasal ng kaibigan. Habang papunta siya sa kanyang kotse, natuklasan niyang may tiket sa pagparada na nakadikit sa windshield dahil sa pagparada sa bawal na lugar. Medyo naiinis, napansin niya ang isang polyeto para sa ahensya ng pagpaparenta ng kotse na nakapaskil sa kalapit na pader. Sinusundan ang mga direksyon nito, pumasok siya sa isang eskinita kung saan may nakaparadang kotse na hinihintay sa labas ng isang pinto. Pagdating niya sa pinto, inutusan siya ng operator sa pamamagitan ng speaker na magbubukas lang ito pagkatapos ng beep. Ang sitwasyon ay parang kakaiba at alanganin, pero sa wakas ay tumunog ang beep at bumukas ang pinto. Sa loob, nakita ni David ang dalawang tao na naghihintay sa kanya. Maingat siyang lumapit sa kanila at sinabihan na ang kanyang rental car ay isang-1,900 at 74 na Saturn SL. Sa kanyang pagkagulat, ipinakita rin nila sa kanya ang isang litrato niya na hindi niya maalala kung kailan kinunan. Nalilito, nalaman ni David na lahat ng kanilang mga kotse ay luma na, walang mga modernong tampok tulad ng GPS o anumang mga kaginhawahan na inaasahan niya. Ang kakaibang lugar ay nagdudulot ng kaba sa kanya, ngunit matapos sagutin ang ilang mga katanungang nakakaasiwa, sa wakas ay umalis siya kasama ang kanyang nirentahang kotse. Pagkatapos, dumating si David sa kanyang destinasyon, isang lugar na tinatawag na La Strada. Dumating si Sarah sa likuran niya. Sa pamamagitan ng isang kaibigang magkakilala, ipinakilala sina David at Sarah. Ang kanilang unang pag-uusap ay hindi komportable, puno ng maliliit na awkward na paghinto at agad din silang naghiwalay. Kinagabihan habang nag-i-enjoy si Sarah, muli niyang nakita si David. Sa bugso ng damdamin, nagpasya siyang kausapin ito. Nakita niyang kaakit-akit si David, bagaman inamin niya sa sarili na natatakot siyang baka masaktan niya ito. Dress it and serve to pwede na partitin paksa ng kasal. Sa amin ni Sarah na hindi siya naniniwala rito, pero sa pagkaraos makinig sa pananaw ni David, pabirong tinanong niya kung pakakasalan siya nito. Basta si Karos, sa isang kaswal na paraan, umalis siya para sumayaw habang si David ay nanatiling nag-iisa na pinapanood siya. Kapag di ba kasi concentrate si David sa kahit ano paman, nakatutok ang kanyang mga mata kay Sarah. Pagkatapos, nang bumalik siya sa kanyang kwarto, natuklasan niyang si Sarah ay nasa kabilang kwarto kasama ang ibang lalaki. Kinabukasan, huling mayad si David gamit ang kanyang nirentahang kotse. Sa kanyang pagkagulat, biglang nagsalita ang kotse sa kanya. Inaanyayahan siya nitong magsimula ng isang malaki at matapang na paglalakbay. Nabigla, nauutal na sinabi ni David na gusto nga niyang pumunta sa isang malaki, matapang at magandang paglalakbay. Pagkatapos, inutusan siya ng kotse na magsimula sa isang fast food cheeseburger. Sumunod siya at habang nasa restaurant, bigla niyang nakita. Lumapit siya sa kanya, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at pabirong tinanong ni Sarah kung kailan niya siya yayayain lumabas dahil hindi pa siya gumagawa ng hakbang. Sa paradahan, napansin nila ang isang kakaiba. Magkapareho ang kanilang mga kotse at pareho ang utos na ibinigay sa kanila. Di nagtagal, nagbigay ng kondisyon ang kanilang mga sasakyan. Hindi aandar ang mga kotse maliban kung papayag silang magkasama. Bagamat nag-aalangan, sila'y natatawa at sumunod at nagsimula ang kanilang paglalakbay sa hindi alam. Sa daan, sila'y nagiging malapit, halos parang magkasintahan sa isang bukas na pakikipagsapalaran, nagmamaneho sa mga tanawin nang hindi alam kung saan ang kanilang patutunguhan. Sa wakas, dinala sila ng mga kotse sa isang hintuan sa kagubatan kung saan natagpuan nila ang isang kapansin-pansing pulang pinto. Nagtataka, pumasok sila dito at natagpuan ang kanilang sarili sa isang silid na kinikilala ni David. Ilang taon na ang nakalipas, narito na siya dati. Umakyat sila sa tuktok ng isang parola kung saan pinanood nila ang kabanghamanghang paglubog ng araw. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanilang misteryosong paglalakbay. Nagtataka kung ano ang susunod na hintuan. Tuwag sunward na pindan na periling seed ay nakalock, pero sa Carius kumatak si Z bumukas. Sa loob natagpuan nila ang kanilang sarili sa paboritong museo ni Sarah. Habang naglalakad sila sa mga painting, palihim na hinahangaan ni David ang mga ekspresyon ni Sarah habang pinag-aaralan niya ang sining. Kalaunan, nagbukas siya tungkol sa kanyang nakaraan. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 19 na taong gulang at siya at ang kanyang ama ay madalas bumisita sa museong ito bawat buwan. Habang may labi, nagbahagi ang dawa ng mga kwento ng pamilya at personal na alaala.
Si Sarah, Inamin ni Sarah na labis niyang namimiss ang kanyang ama. Nagtataka, tinanong ni David kung bakit siya single. Ipinaliwanag ni Sarah na may ugali siyang ipagkanulo ang kanyang mga kasintahan nang hindi sinasadya, kahit mabubuting tao sila, kaya nagpasya siyang manatiling single. Si David naman, sa kabilang banda, ay simpleng sumagot ng totoo, hindi pa lang niya natatagpuan ang tamang tao. nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay at pumasok sila sa isa pang pintuan na nagdadala sa kanila sa high school ni David. Sa kanyang pagkalito, lahat ay tinatrato siya na parang siya ay 15 anyos pa rin kahit nasa katotohanan siya ay isang adulto na. Si Sarah, gayunpaman, ay nakikita bilang isang 40 taong gulang na babae sa paghahambing. Sa gitna ng kalituhan, nakita ni David ang kanyang crush noong high school sa hagdan. Ikinuwento niya kay Sarah ang tungkol sa panahon na inamin niya ang kanyang nararamdaman noon at siya ay tinanggihan. Di nagtagal, siya ay hinila papunta sa hair and makeup para sa isang school musical performance. Kinakabahan sa entablado, naghatid si David ng isang kakaiba at hindi pangkaraniwang palabas na nagpasaya kay Sarah na nanonood mula sa karamihan. Ito ang unang beses na nakita niya itong tunay na nagpakawala pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi. Ngunit nang subukan niyang magtapat muli, nauulit ang kasaysayan. Siya ay muling tinanggihan, habang ang pagtatanghal ay nawawala sa script at nagkakagulo, nagkakamali si David habang si Sarah ay nanonood na may halong aliw at pagmamahal. Pagkatapos, umalis sila sa palabas ng magkasama. Habang nagmamaneho sa highway, pabirong tinutukso siya ni Sarah, tinatawag siyang espesyal na bata na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Nahihiya, pinaliwala ito ni David pero iginiit pa ni Sarah. Tinanong niya kung hinahabol pa rin ba niya ang mga hindi maabot na bagay at sinabihan siya ng direkta na tumigil dahil masasaktan lang siya. Bigla, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na nakaupo sa mga upuan sa loob ng isang madilim na silid, nakahawig ng isa sa mga painting mula sa museo. Ilang sandali pa, sila ay dinala sa ospital. Sinabi ng doktor kay Sarah na ang kanyang ina ay namatay ng mag-isa na walang kasama. Ang alaala na ito ay nagpapakita ng malalim na pagsisisi na dala ni Sarah sa loob ng maraming taon. Sinusubukan ni David na aliwin siya, sinasabing inakala niyang nasa museo siya noong araw na pumanaw ang kanyang ina. Ngunit si Sarah, na may mabigat na puso, ay inamin ang katotohanan. Nang ang kanyang ina ay namamatay mag-isa sa ospital, siya ay nasa kama kasama si Professor. Samantala, si David ay nakaupo sa isang waiting room kung saan hindi inaasahang nakita niya ang kanyang ama. Napuno ng takot at pagkabalisa, sinubukan niyang aliwin ito. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni David na siya ay ipinanganak nang wala sa oras na may malubhang kondisyon sa puso at ang kanyang kaligtasan ay hindi tiyak. Lumasak siya ng malalim na pagmamahal ng kanyang ama, maaldi mas bugzuok na dinaanan ng kanyang mga magulang para mapanatili siyang buhay. Nakaramdam si David ng matinding pasasalamat. Ipinapangako niya sa kanyang ama na pagsisikapan niyang maging mabuting ama balang araw. Sa kabilang banda, natagpuan ni Sarah ang sarili sa labas ng silid ng kanyang ina sa huling sandali nito. Hindi niya makuhang maglakas loob na harapin ito, ngunit nagsalita siya ng mahina, kinikilala ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina para sa kanya at ipinapahayag ang pagsisisi sa hindi sapat na oras na magkasama noong talagang mahalaga ito. Habang patuloy silang naglalakbay, inihayag ng kanilang kotse na may naghihintay na magandang tanawin sa loob ng 21 minuto. Habang nagmamaneho, nagbahagi si David ng isang personal na kwento. Nung bata pa siya, umalis ang kanyang ina sa kanilang pamilya sa isang panahon, ngunit sa huli ay bumalik din. Sa lahat ng ito, ang pinakamalaking alalahanin niya ay palaging tungkol sa kanyang ama, na tahimik na nagdala ng pasanin. Di nagtagal, nagsimula silang mag-hike, umaakyat sa gilid ng bundok, kung saan sinalubong sila ng kamanghamanghang tanawin ng mundo at mga bituin. Sa ilalim ng malawak na kalangitan sa gabi, naging mapagnilay-nilay ang kanilang pag-uusap. Nagtanong sila kung ano kaya ang nangyari kung nanatili silang magkasama noong kasal kanina. Lamin ni David na pagsamdam niya ay ligtas siya kapag kasama si Sarah at idinagdag ng malalim ang kanyang pag-aalaga para sa kanya. Naantig, humarap si Sarah sa kanya, lumapit at naghalikan sila ng malambing. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa dumaan sila sa isa pang pinto at sa pagkakataong ito ay humarap sila sa kanilang mga dating kasintahan at mga fiancé.
Bawat isa ay hinarap tungkol sa mga dahilan ng kanilang pag-alis. Ang kasintahan ni David ay humihingi ng paliwanag, habang si Sarah ay tahasang sinasabi sa kanyang kasintahan na balak niyang lokohin siya ngayong gabi at i-block siya pagkatapos. Tumitindi ang tensyon at lumalalim ang komprontasyon. Sa wakas, inamin ni Sarah ang katotohanan. Umalis siya dahil mas mahal niya si David kahit hindi niya ito naisip noon. Ang kanyang pag-amin ay nag-iwan sa kanyang kasintahan na hindi makapaniwala. Si David naman, inamin na habang hinahabol ang kanyang ex ay minsang nagbigay sa kanya ng motibasyon. Ang pagkapanalo sa kanya ay nag-iwan sa kanya ng pagod at napagtanto niyang hindi siya kailanman tunay na magiging masaya. Pagkatapos, habang nasa daan, nabangga nila ang isang oso. Tumagilid ang kanilang kotse ng marahas, pero sa Himalay pareho silang nakaligtas na walang pinsala. Wala ring signal ang kanilang mga telepono, kaya sila ay na-stranded. Nang gabing iyon, sinabi ni Sarah kay David na dapat nilang tapusin ang anumang nangyayari sa kanila. Pero si David, hindi mapigilan ang sarili, ay inamin ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Tinulak ni Sarah pabalik, sinasabi, "Paano kung ito ay simpleng atraksyon lang? Paano kung magsawa ka sa akin pagkatapos mo akong makuha? Hindi pa ako handang makasakit ulit ng iba." Kahit na sinubukan ni David na pakalmahin siya, nanatiling matatag si Sarah sa kanyang pagtanggi. Inilagay nila ang gabi sa isang inn sa tabi ng kalsada na tinatawag na Timely Inn. Kinaumagahan, ibinalik ng mekaniko ang kanilang naayos na kotse at binigyan pa sila ng mga payong para sa daraanan. Nagpatuloy ang kanilang biyahe sa katahimikan, mabigat at alanganin ang atmosfera matapos ang nagdaang gabi. Agson dadash kwatila sa pagba ni Sarah. Buwas siya, iniwan si David at pareho nilang pinakiusapan ang kanilang mga kotse na tapusin ang paglalakbay. Sa una, tumanggi ang mga kotse, sinusubukang kumbinsihin sila ng iba, ngunit sa huli ay pumayag at dinala sila sa isang bahay. Ang bahay ay kakaibang pareho para sa kanilang dalawa, ngunit nagdadala ito sa dalawang magkaibang mundo. Para kay David, ito ay nagiging tahanan ng kanyang ama. Doon, inutusan siya ng kanyang ina na puntahan at aliwin ang kanyang anak na kakaharap lang sa pagtanggi. Sa kakaibang realidad na ito, pumapasok si David sa sapatos ng kanyang ama na pagtatanto na ang tunay niyang nais noon ay aliwin ang kanyang ama noong gabi na wasak ito sa pag-alis ng kanyang ina. Magkasama, bilang ama at anak, naglalaro sila ng video games at nagbabahagi ng mahahabang, taus-pusong usapan. Para kay Sarah, nagiging tahanan ng bahay kung saan buhay pa ang kanyang ina. Napuno ng emosyon, niyakap niya ito ng mahigpit. Nagpapasalamat sa lahat ng nagawa niya. Nang gabing iyon, nanood si Sarah ng pelikula kasama ang kanyang ina, hinangaan siya habang payapang natutulog at sa wakas ay humiga sa tabi niya. Pinahahalagahan ang kanilang huling gabi na magkasama. Kinabukasan ng umaga, umalis ang dalawa sa kanilang mga tahanan. Bumalik si David sa rental shop kung saan nalaman niyang si Sarah ay orihinal na kapalit sa huling minuto para sa isang taong nagngangalang Stacy. Hindi pa niya na ibabalik ang kanyang kotse. Iniabot ni David ang kanyang mga susi at tahimik na umuwi. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating si Sarah sa rental shop, ngunit hindi niya kayang tapusin ang kanilang kwento sa ganitong paraan. Inutusan niya ang kanyang kotse na dalhin siya diretso sa bahay ni David. Nandoon, nakatayo sa harap niya, inamin niya ang kanyang pagmamahal. Sinabi niya na handa siyang makipagsapalaran. Kahit na siya ang maunang umalis o kung siya ang magdesisyon na umalis balang araw, siya pa rin ang pinipili niya. Naghalikan sila ng puno ng pagmamahalan. Magkasama silang lumakad sa kanilang huling pintuan. Sumantseng sumadito, hinsutsyo sa lugar ng nakaraan o piraso ng alaala, kundi sa kanilang tunay na tahanan. At sa gayon, nagtatapos ang paglalakbay at ang pelikula. Like, share, follow, comment.